Hello Gemini, welcome to your monthly reading. This is your love reading for the month of September, Gemini. Ano yung kailangan nyong malaman? So, Gemini, if hindi kayo, takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat ng Gemini maka-resonate sa reading na to. So, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Gemini. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, okay? Gemini, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Pwedeng i-check nyo pa din kahit naka-resonate kayo. Pwedeng i-watch nyo pa din yung other placement signs niyo dahil pwedeng mag-connect doon yung reading niyo. However, maka-resonate pa din kayo. So, kung hindi nyo alam kung ano yung placement signs niyo, pwede nyo i-check sa Google yon or go to my Facebook page kasi nag-post ako doon about placement signs. Okay, pwedeng para maintindihan ninyo. So, let's start with the Angel Romance Oracle card. For the Gemini people, anong kailangan nyo malaman this month of September? Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. So, sabi ni Angel Romance Oracle card is, this relationship is worth waiting for. So, ano bang nangyari? Let's see what is happening right now. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. What is happening right now for the Gemini people? Gemini. Gemini. Changes. Gemini, I can see na parang the universe is calling and it's almost there. Okay? Parang you might be in a relationship with an LDR, and these cards are very positive. This is the universe card, the Wheel of Fortune, and this is the messenger, the calling. And this is like, paparating na. Okay? So, worth waiting for. Ibig sabihin, might be nasa LDR relationship kayo ng person mo ngayon. And, this is you, Gemini, and this is your person. Might be, this is already the one for you. Okay? Might be bagay kayo sa isa't isa. Though, I think, okay, merong someone na na-involve dito sa relationship ninyo. Kaya dito kayo nagkakaroon ng struggles. This is your obstacle. Parang mabigat kasi baka merong passive person, and I think it's like na-trap siya, naipit siya sa sitwasyon ninyo. But let's see. Okay. Might be you are Gemini, might be you are a single one, okay, and your person, yung ka-LDR mo really like you, feel na parang you are good for each other, really wanted to move forwards with you, wanted to travel towards with you, and medyo nagkakaroon kayo ng ngayon, hindi pagkakaunawaan or arguments because of, might be a past person. Okay, so tingnan natin, ano bang nangyari? What happened? Dami. What happened?
Okay, Gemini. Merong cycle na na-end sa kanila ng person niya before. Okay, like merong changes na talaga. Your person did take the leap of faith towards a new beginning of his life. And that person, the other person, his ex, have already cut him off into her life. Okay, her or his life. Okay, so parang meron talaga ng separation sa kanilang dalawa. And yung person mo dito is parang gusto niya parang siguro gusto na din ng other person niya ng new beginning. And kaya nagkaroon ng separation talaga sa kanila ngayon. Like new beginning in her life, or meron ba siyang other person involved, something like that. So this person really did, or your person did decided na talaga dito na okay, if that's happened, so parang wala na din siyang magagawa doon. So yun yung nangyari sa kanila. Parang pareho silang nag-decide to let go to each other. Okay? Medyo mahirap to kasi nagkaroon siguro sila nito ng child or family, nakabuo ng family. Though wala naman ako nakitang marriage. Parang nakabuo lang sila ng family and lagi silang nag-aaway dahil sa may mga may mga pangako na hindi natutupad. Parang ganun. It's either your person sa kanya, baka yun yung napapansin niya, kaya parang everything has changed, and until sa napagod sila sa kakaaway, she cut off the situation. So, until sa dumating ka sa buhay ng person na to, Gemini. Okay? Nung dumating ka na sa buhay ng person na to, everything is changed. Parang you felt something kakaiba, different sa person na to. Kahit LDR pa lang kayo. So, tignan natin. Ano ba yung feelings ng person mo para sa'yo? Wow. In love with you. Mahal ka talaga niya. And naramdaman mo talaga yung effort sa kanya dito. Yes, merong hadlang talaga sa inyo dito. Ang hirap. Kaya kanya ipaglaban. Gusto kanya ipaglaban. Pero paminsan kasi, dahil LDR nga kayo, is parang minsan tumatahimik siya. And nag-iisip. Nagso-soul searching. To find the enlightenment of his life. Minsan nagkaka-feel siya ng unsureness as well. Minsan nakaka-feel siya ng mahirap. Okay? Parang hindi niya alam kung magkakaroon pa ba kayo ng new beginning, or kayo ba talaga magkatuluyan or what. Pero this person really is trying to balance everything. You know, dahil mahal ka niya, nagmamahalan kayong dalawa. Medyo nagkakaroon talaga kayo ng struggles. Meron din dito mga tukso, ganyan. So, nangyayari din to sa inyo. So, ano ba yung feelings mo towards your person? Feelings mo, Gemini, towards your person.
feelings ni Gemini towards your person. Feeling mo siya na yung gusto mong makasama habang buhay. Yung feeling mo, Gemini. Like, everything is in balance. Parang everything naka-align talaga para sa inyong dalawa. And you really feel the new beginning here. Medyo, siguro dahil nga LDR kayo is parang unsureness, okay? So, but you really feel that something magic sa inyong dalawa. Okay, so, this person, you know, you feel this person when the Ace of Pentacles, pagdating sa Ace of Pentacles kasi, parang there is a feeling of, parang, ang daming effort na kailangan pang gawin, ang daming pag-aalaga, madami pang pwedeng mangyari, bago marating itong new beginning na to. Pero, you still feel na itong person na to ay hindi siya give up. Okay? Hindi siya give up. Pero sometimes, every time na nag-away kayo, nagkakaroon kayo ng struggles, nakakaramdam ka din minsan na itong person na to may tinatago sa'yo. So, doon kayo medyo nagtatalo. Okay? Sometimes, nakakaramdam ka na, what if kung hiwalayan niya din ako? So, may confusion din sa'yo dito, and even na you wanted to know clarity as well. Kung sure na ba talaga siya sa'yo, you know? So, kahit ganito kayo, meron talagang struggles ang nangyayari sa inyo dito. Merong problem, merong dumadating na tukso, may mga hallucinations, mga insecurities, you know? Mayroon talaga sa inyo ganito, lalo na if you are an LDR or never pa kayo nagkita or what. So, pero yun yung feeling mo sa person na to. This is the man or the woman I really love. Parang ganun. So, what you need to know for the month of September. So, what you need to know for the month of September. So, this month of September, magkakaroon talaga kayo dito ng arguments na dalawa. Like, may mga hadlang talaga na kailangan ipaglaban or laban sa sitwasyon na to, fight sa mga obstacles na meron kayo. And I can also see this month of September, makakaramdam ka ng you wanted to heal from the arguments or from the fight na meron kayo. Okay? Mag-lie low, something like that. Disappointments meron din dito. May mga clarity din malalaman ka sa sitwasyon. Medyo may mga stressful na situation na mangyayari this month of September. And parang hindi pag-uusap sa inyong dalawa. And isa na din dito yung makakaramdam ka ng betrayal. Sabi ko nga, 'di ba, may mga tukso na darating sa inyo. So, pwedeng matukso si person into another one. And magkakaroon sa'yo dito ng unsureness and trap in a situation. But however, the new beginning is coming as well. Okay? So, kasi this month of September, I mean, the first week or until second week of September is Mercury retrograde. Nangyayari na siya ngayon to September 15 or 14. So, this possible na mangyayari to. Pero nakikita ko kasi dito,
may mga ano kasi may mga hallucination, mga past maalala ka, mga flashback. Okay, then may mga malalaman ka, may mga maririnig ka. So definitely magkakaroon sa inyo dito ng arguments na dalawa. But however, after this, meron pa din new beginning na darating para sa inyo. So let's see about the outcome. See? So, the connection will going to be okay. Okay? Kung hindi kayo mag-uusap this September, magkakaroon pa din to ng communication sa inyo. Okay? So, medyo magkakaroon to ng fear sa'yo kung magiging totoo pa ba siya sa'yo or hindi, na medyo makakaramdam ka dito ng mga ganyang bagay. Baka makakaramdam ka dito ng baka nagsisinungaling pa siya. So, this person really need to transform. Kasi baka makakaramdam ka din dito ng parang, I wanted to, baka may iba, ganun ba? Pero, however, magiging maayos kayo dito. But, it's really okay, Gemini, if so cross watchers, pwedeng kayo to at hindi si Gemini, okay? So Gemini, it's okay na if mag-focus ka din sa sarili mo somehow. Ito yung gustong ipaabot sa iyo ng universe, na kahit mayroon na kayong communication ulit ng person na to, pwedeng magkabalikan kayo, kailangan mo din na mag-focus sa sarili mo. You need to be practical. You need to take care of yourself, to know your worth. Ibig sabihin, pag alam mo yung worth mo, hindi mo dapat isipin na baka niloloko ka pa din hanggang ngayon. Dahil alam mong worth it ka, alam mong deserving ka. Kasi meron talagang naghihintay na new beginning para sa inyo. Okay? Kailangan mo lang i-balance yung sarili mo sa sitwasyon na to. Somehow, wag ka masyadong malunod sa insecurities mo pagdating sa mga nangyari sa person na to. As long as nakikita mo yung person mo is ready to move forward towards with you, wag mong hayaan na tatabunan ka ng yung fears and insecurities, kasi pwedeng mangyari kasi because of that, kung magkakaroon sa'yo dito ng unsureness na kung siya ba talaga or hindi, or niloloko ka pa ba or hindi, pwedeng may tendency yung person mo magkakaroon ng disappointments or hindi niya ma-appreciate this time yung relationship ninyo kasi nagiging ganito ka. Although this person really love you and wanted to ayusin, to be matured enough na to be with you, even wanted to marry you, to offer you this marriage proposal. Pero kung ganito ka pagdating ng araw na after nitong September na mangyari sa inyo at magkaroon kayo ulit ng communication, pag malunod ka sa yung lungkot, sa insecurity mo, o sa overthinking mo, sa fear mo, sa mga hallucinations mo na baka meron pa siya at mawalan ka na ng tiwala ulit, at magkakaroon ka ng walang tiwala sa sarili mo, okay, na parang feeling mo na guiltiness as well meron dito. So kung maramdaman mo, hayaan mong apakan yung darkness sa'yo, is pwede may tendency na mahirapan si person na maging kayo. Si universe pala. Mahirapan si person na mag-offer sa'yo dito ng new beginning. Sorry about that. Okay. Anyway, the oracle card here said that worth waiting for. So divine timing is at work in your love life. So
this is worth waiting for kasi magkakaroon talaga kayo dito ng no communication. Meaning, nagbigay kayo ng space sa isa't isa to think, to realize that if ever na magkabalikan kayo in the near future, okay, as the outcome comes, is ibig sabihin, worth waiting for na yon. Meron ng ibig sabihin nun, meron ng divine timing doon, meron ng soulmate connection doon na pwedeng bakit kayo pinagtagpo ulit because there is a reason about that. Merong pwedeng mangyari na maging maayos ulit. Okay? So, parang ang advice ko na lang dito sa inyo is try to be the empress. Okay? Try to be the empress that alam mo yung worth mo. If ever na gagawin niya man sa'yo ulit, if ever man, at least matapang ka na umalis sa sitwasyon kasi alam mong deserving ka, alam mo yung worth mo. So, hindi ka manghihina dito. Kasi nakita ko naman sa person na to is willing talaga siya na to move forward towards with you this time. Okay? Sa pagbabalik niya, sa pagbabalik din yung dalawa. Willing na siya na magbago. Willing na siya na ikaw yung gusto niya makasama habang buhay. Kaya nga dito yung oracle card eh. The divine timing is at your work and your love life. So, parang binigay itong struggle sa inyo na maghiwalay kayo at hindi kayo mag-usap para bigyan kayo ng space para mag-isip. And the moment na magkabalikan kayo, ibig sabihin there is something there. There is a magical situation na mangyayari sa inyo na baka magiging kayo na talaga. We never know. That is my reading for you, Gemini. Thank you and God bless.